na sinumang ako'y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman, ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at maggilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay. Gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, katulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi
ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang paglalahad ng klase ng relasyon. Meron si Jesus sa kanyang ama. Ang ating narinig sa Ebanghelyo sa araw na ito. Relasyon ni Jesus sa kanyang ama. Pinaalam ni Jesus sa lahat na walang ginawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita na ginagawa ng ama. Kung baga, sa Ingles, anong tawag natin doon? Like father, like son. Kung anong ginagawa ng ama, siya ring ginagawa ng anak. Yung ginagawa ng anak, yun lang ay nakikita niya sa ama. Hindi ba natural iyon? Natural sa isang anak ang matuto mula sa kanyang magulang. Natural yun, di ba? Natural. Hindi dapat nakikita sa magulang, di ba? Hindi dapat eh. Hindi dapat nakikita sa magulang ang mga hindi dapat ginagawa. Kasi kung anong ginagawa ng magulang, gagayahin ng anak. Kaya, di ba, dapat ang magulang halimbawa para sa mga anak. Sila dapat yung nagbibigay ng mabuting halimbawa, nagpapakita ng halimbawa para gayahin ng anak. Hindi ba ang magulang ang dapat gumagabay sa mga anak para maging mabuting tao? Hindi po ba? Ito ang klase ng relasyon meron si Jesus sa kanyang ama. At ang ama kay Jesus. Lahat kung sino si Jesus ay dahil sa pagsunod niya sa kanyang ama. Ito po ang ating ebanghelyo. Ang mensahe tungkol sa isang magulang at isang anak. Para sa magulang, dapat kayo po ang nagiging mabuting halimbawa sa inyong mga anak. Hello, mga magulang. Yung mga ginagawa ninyo, dapat pinag-iingatan. Kasi kayo ang nagiging halimbawa, kayo ang nagiging modelo. Sa inyo gagayahin, sa inyo kukunin ang pagkatao ng inyong mga anak. Kaya nga, pinapakita ni Jesus yung ginagawa niya mula lamang sa ama. Pero bakit ganon? Minsan, baliktad. Imbis na magulang ang nagtuturo sa anak, bakit baliktad? Bakit anak ang nagtuturo sa magulang? Bakit ang anak pang na dapat magsabing, Nay, magsaing ka na, umuwi ka na? Paano? Yung nanay nasa bingguhan, nasa sugalan. No? Gabi na, nakikipagchismisan pa din. Bakit ganon? No? Bakit na sa halip ang magulang ang nag-aalaga sa kanyang anak, bakit baliktad? No? Bakit pinapasa sa anak ang pag-aalaga sa mga kapatid? Hello? Kita mo, no? Yung bata, no? Siya'y nag-aalaga. Yung nanay, nandun sa labas. No? Bakit ganun? Bakit baliktad? No? Bakit? Gayon ba yun? Nakakalungkot na may mga ganitong klase ng magulang, yung hindi nagpapaka-magulang. Kaya nga ang tawag, magugulang. No? Pinapasa sa iba
yung kanilang responsibilidad. May ganyang magulang. Bakit ganon? Bakit pinapasa sa anak yung dapat silang gumagawa? May magulang sinasabi, anak, mag-aral kang mabuti para maahon mo tayo sa hirap. Oh, bakit ang anak ang dapat mag-ahon sa hirap? Hello, mga magulang. Ha? Responsibilidad nyo yun eh. Obligasyon nyo. Responsibilidad na magulang ang mag-ahon sa pamilya sa hirap. Huwag mong ipasa sa anak. Father, masama ba yun? Hindi masama, pero hindi rin tama. Hindi masama na ang anak ang magtaguyod. Pero hindi ba dapat magulang? Kaya nga dapat hindi agad-agad nagiging magulang. Linggo-linggo nitong mga nakalipas, no? Nagugulat ako, pabata ng pabata ang nagiging magulang. Pabata ng pabata ang nagpapabinyag. Sa loob-loob ko, paano magkakaroon na magandang buhay ang anak kung ang magulang nagbibinata pa? Kung ang magulang bata pa? Ang hirap, di ba? Kaya kawawa yung anak eh. Anong ipapakitang halimbawa kung yung magulang pinipilit pa rin tumanda? May mga pangangailangan pa rin pangbata. No? Kaya tuloy eh. No? Paano magkakaroon ng magandang buhay ang anak kung ang magulang hindi nagpapakita ng mabuting halimbawa? Mensahe din ang ebanghelyong ito para sa mga anak. Hindi lang ito para sa mga magulang, ganun din para sa mga anak. Kung ang anak ay natututong makinig at natututong sumunod sa magulang. Si Jesus, pinapakita niya na siya ay isang masunuring anak. Bukod sa, syempre, ang magulang ay nagpapakita ng mabuting halimbawa. Si Jesus bilang anak, siya ay masunurin. Kaya nga, kung ang isang magulang ay nagagalit sa anak kapag hindi nag-aaral, mabuting magulang yon. Mabuting magulang. Siyempre, kailangan mag-aral. Siyempre, kailangan pangaralan. Kung isang magulang ay nagsisermon, hindi yan pagalit lang. Sa mga anak, no? Kunin nyo yan bilang aral. Tanggapin nyo yan bilang pagdidisiplina dahil ganyan ang gampanin ng isang magulang. Nagtuturo, gumagabay at nagdidisiplina. Mahirap maging magulang. Mahirap din maging anak. Pero hindi imposible. Hindi imposible kung merong magandang relasyon ang dalawa. Kaya nga, aral sa pakikipagrelasyon ng isang anak sa magulang at magulang sa anak ang pinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ngayon, ang ating huling araw ng Misa Triduo para sa kapistahan ni San Jose bilang esposo ni Maria. Si San Jose, tumayong ama kay Jesus. Hindi man siya ang tunay na ama, tinuring niyang tunay na anak si Jesus. Tingnan niyo, no? Inako ni San Jose ang pagiging ama. Kaya naman, tunay siyang ama dahil tinuring niyang tunay na anak si Jesus. Lalo pa siguro kung tunay niyang anak si Jesus, baka sobra-sobra pa. Pero kahit ganon, kahit si Jose ay hindi tunay na ama, siya'y nagpakaama. Dahil hindi sa dugo nakikita ang relasyon ng isang ama sa anak o magulang sa anak. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Kaya nga bilib ako sa mga magulang na nag-aampon. Kasi ibig sabihin nun, meron silang puso
para maging magulang. Meron silang puso na kayang magmahal kahit hindi nila sariling dugo. Ito ang klase ng relasyon na pinapakita sa atin. Relasyon ng may pagmamahal. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sinasabi ng Panginoon, malilimot ba ng isang ina ang kanyang anak? O, mga nanay, dapat laging nasa isip ang anak. Bago ka umalis ng bahay, ang nasa isip mo, anak. Bago ka bumili ng kung ano-ano, ang nasa isip mo, anak. Kung ano man ang gagawin mo, ano mang desisyon mo, ano man ang pipiliin mo, dapat laging nasa isip, anak. Ganyan ang pagiging magulang. Ang tinuturo ni Jesus, wala sa dugo, kundi nasa pagmamahal. Amen? Amen.